may isa pang balon dito na pasasabugin natin. Okay? Hulaan nyo kung alin ang puputok at ang alin ang hindi puputok. Siguro ito na lang ako. Hindi puputok. Hindi puputok. Hindi puputok to. Okay, okay. Tingnan natin kung tama si Ate Shaira. Ito ba daw ang puputok? Isabay natin ang tapat ng kandila sa ilalim Sige, ng sundan balon. kita, Kuya 3, 2, 1. Parang hindi pumuputok. Oh! Pumutok! Ayun na! Pumutok! Ay! Hindi Oh, pumutok diba? yung pinili ko. Pumutok ito. Ito hindi. Bakit? Ano po bang magic dun sa balloon? Oo nga. Ay, Ah. alam ko na. Siguro metallic yung balon na ginamit mo, Kuya Chris. Kaya mas matibay. Ba? Hawakan mo, metallic ba yan? Ay, oo nga. Hindi, oh. Baka may magic yung hangin sa loob. Malapit ka na, Mikmik, pero hindi magic at hindi hangin. Ha? Kundi, ang sikreto natin ay tubig. May tubig sa loob ng balon. Oo, ito mo. Okay, oo nga. Ayan, Meron sige, ka sa may loob. tubig. Yung isa Oo. wala. Isa wala, kaya pumutok agad. Okay? Ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari kapag binalik natin siya. So, ang tubig sa loob ng balon ay nag-absorb ng heat na galing sa kandila. Kaya nag-distribute niya yung heat around the balloon or na-absorb niya. Hindi nakakoncentrate sa isang point ng goma ng balloon. Kaya hindi siya basta-basta na pumuputok. Oo. Okay. Pero, Pero, tingnan natin kung ano mangyayari. Ang theory ko, ang hypothesis ay, eventually, pag hindi na niya kayang i-absorb ang init at maprotektahan ang balloon, dapat bibigay na rin ang balloon at puputok. Tingnan natin kung yan ang mangyayari dito. Ayan, kasi napaka-effective ng water sa pag-distribute ng heat. Tinaasan natin ng konti yung candle para mas tama. matindi yung init. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Okay ka lang? Ang cute ni Ate Shai, no? Ang cute niya magulat. pumutok na! Di ba? Yan pala ang magic ng science! So, do you believe? I believe!